So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, hindi pa rin talaga ako natunawan dito sa lineup na kupal ni former President Duterte. Although yung in-announce niya doon sa National Assembly, which is sa grupo nilang ninakaw kay Coco Pimentel, which is yung PDP laban na ngayon ay padapa, tatlo lang yung in-announce doon. Nandun si Bato, si Go, at si Philip Salvador. Pero hindi nyo ba napansin, mga minamahal, na most ng kinukuha, mostly according lang po in my own preferences, yung kinukuha ni former President Duterte sa kanyang lineup is yung mga artista. Pansinin nyo, mga minamahal, si Robin Padilla, si Philip Salvador, at si Willie Revillame. And we all know na malakas din yung tsansa ni Willie at ni Philip na manalo bilang senador ng bansang Pilipinas. Alam niyo yung POV dito, mga minamahal? Once na manalo yan, alam naman natin na wala yung loyalty niyan sa ating Pangulo or sa ating pamahalaan sa ating gobyerno. Isa lang ang masasabi ko, mga minamahal. Pag nanalo yung mga yan, bababuyin nila ang Senado. Kasi unang-una, ano yung alam ng mga yan sa usapang legal matter? Tingnan niyo yung ginawa ni Robin Padilla. See? Di ba, puro katarantaduhan, puro kabubuhan, puro kababuyan ang ginawa niya sa Senado sa loob pa lamang ng humigit kumulang 2 taon na paglilingkod sa ating bayan. Napaka-nonsense. Yung issue sa West Philippine Sea, kita nyo kung paano mangupal na instead ipaglaban ng ating bayan, dinagdown niya pa tayo. Di ba yung pagtatanggol sa mga fugitive, such as Kibuloy? Nakikita nyo yun, mga minamahal? Wala din siyang masyadong alam sa batas. To the point na, paano naman kami mga lalaki pag inhit kami? Diba? Walang respeto sa mga kababaihan. See? Diba? Tingnan nyo kung gaano mangupal si Robin bilang isang senador ng bansang Pilipinas, tapos madadagdagan pa ng isang Philip na aminado naman siya na wala siyang alam sa batas. Hindi siya abogado, hindi siya doktor, hindi siya lawyer. Isa lamang daw po siyang artista at mamamatay bilang PDP. At yung pinaka-main platform niya, mga minamahal, is peace and order. Peace and order, tapos sumusuporta ka sa mga di umano killers? Philip, anong kabubuhan yan? Di ba, mga minamahal, I know that you get my point. Di ba? Mostly nang kinukuha ni former President Duterte sa kanyang lineup is yung mga bobo. Mga walang alam. In short, sa madaling sabi, pwede niyang utos-utusan. Ganun lang yun, mga minamahal, mga attack dogs. Mga taong pag sinabing kumanta ka, kakanta. Kasi alam nila na loyal sa kanila yung tao. Hindi ko nga alam ba't napilit nila bobo naman talaga si Philip. Kaya napilit nila yan. Pero yung, dito ko na-shocks din. Yung kay Willie Revillame, yung parang, ewan ko kung nadukdukan siya ng demonyo. Pero yung punto kasi natin dito, nag-announce ka noon na hindi ka tatakbo kasi sabi mo, ano yung maitutulong mo sa politika? Hindi ka nga marunong mag-Ingles. Diba? Siya na mismo yung nagsabi. Wala naman siyang may tutulong sa batas dahil hindi din naman siya nag-aral ng law. Galing na mismo sa bibig mo yung mga salitang yan. Ikaw na mismo yung nag-iwan sa mamamayang Pilipino na wala kang alam. Pero bakit pinursue mo pa din? Pero mga minamahal, nung nasa Maisugali siya, nag-announce nga siya na ready na daw po siya na tumulong. Ready na daw po siya. So, ibig sabihin, tatakbo nga itong si Willie Revillame. Pero napatay yung issue na yon dahil nga yung sa interview niya sa TV5 na
may kontrata daw siya, tinanggap niya. Yung kontrata at ayaw niya daw po ng magulo ang buhay. So kaya natigil yung issue sa kanya, natigil yung kababanat sa kanya, mga minamahal. Okay, parang naging kalmado yung life ni Willie Revillame for almost a month. Since nung nag-announce siya, natatakbo siya tapos biglang nag-back out. Kumalma yung image niya sa politics and ngayon, boom! Sino yung putang inang demonyo ang nagsulsul sa'yo? Alam nyo, tong mga hayop ng mga artista na to, pag boring kayo, manood kayo ng TV. Manood kayo ng sine, mag-exercise kayo. Yan yung tamang gawain. Hindi yung magpa-file kayo ng Certificate of Candidacy na in the first place, ano yung knowledge ninyo? Kasi hindi naman tayo nakatuon lang sa pagtulong. Gusto ko tumulong sa mga mahirap. Gusto kong tumulong sa mga ganito-ganyan. Putangin na. Ang senador, legislator yan, mambabatas yan. Ang tanong dito, ano yung unang maisasagawa mong batas? 'Di ba? Magkakaroon ba ng sense yung mga komite na hawakan ninyo? Ha? Kaya nyo bang i-handle yung mga Senate hearing na yan? Or baka matulad lang din kayo kay Lito Lapid? 'Di ba? Ano yung nangyari sa komite ni Lito Lapid? Wala. Tulog. Hindi uma-attend. Na dapat sana sa kanya yung gaming, dapat nag-iimbestiga din yan sa Pogo eh. Wala, tahimik. So yung point of view natin dito mga minamahal, bakit puro mga artista yung kinukuha or mga hinuhubog ni former President Duterte? Diyan kayo magtataka eh. Ang nakikita ko ditong pattern mga minamahal, kasi sila yung mga walang alam na pwedeng impluwensyahan ni former President Duterte sa ilalim ng kanyang kama. Na pag sinabi, oh, sige, ano yun na yan? Ganun lang kadali. Pwede niyang utusan anytime. Kasi wala namang mga alam yung mga yan eh. At saka mga minamahal, ano na din yan, kumbaga naging pulutan na din nila yung bashing. Kaya hindi na bago kung mabash sila, hindi na yan masasaktan. Tingnan nyo si Robin. Despite na bobo yan, hindi na nasasaktan, bulletproof na. Kasi kung ano yung sinabi ng amo nila, yun lang yung susundin nila. 'Di ba? Pansin nyo yun? Ganon sila kakakupal, mga minamahal. Tapos samahan nyo pa ng Kibuloy. Si Kibuloy na isang sindikato, di umano, isang fugitive. See? Mga minamahal, kita nyo yun? Anong klaseng line-up ang meron dito kay former President Duterte? Hindi na nga maaasahan, may mga history pa ng kasamaan. At hindi lang history ng kasamaan, history ng kabubuhan. Diba? Okay lang sana kung si Willie Revillame nag-aral ng law. Okay lang yun. Sige. Bumanat ka, yan yung trip mo sa buhay. Okay lang eh. Kung may background, kung may history. Kaso unang sabak, ano agad? Senador, ano yung naisip nyo? Diba, anong pumasok sa mga sentido kumun ninyo? Pero aminado tayo na may posibilidad na manalo kasi artistang laos, diba mga minamahal? May posibilidad na manalo. Pero yung tanong dito, hindi ba kayo nahihiya? Tatakbo kayo, wala kayong alam? Yun na yun? Ay, sagad na sagad yung kakupalan ninyo. Tang-inang yan, sana all kupal. Diba, mga minamahal? Did you really get my point? So yung POV dito, siguro kaya artista kasi madali lang utusan. Atakdog, nalatagan. Magkano? Diba? Mga minamahal, magkano? Gusto nyo palang tumulong, di sana hindi na lang kayo tumakbo kung gusto nyo makatulong. Ang dami na nga problema ng ating bayan, dadagdag pa kayo mga putang inang to. Yung trip nyo sa buhay. Lalakas ng amats ninyo, ha? Una-una mga minamahal, advice ko sa inyo, no to political dynasty. No to trapos, and no to artista. Yan po yung pinaka-main advice ko sa inyo, mga minamahal, na huwag nyo sanang gawing baka ma-offend yung iba, pero yan po yung advice ko, huwag kayong boboto ng nasa pamilyang political dynasty, mga trapo, at mga artista na ginawang
negosyo ang politika. Wag. Mga minamahal, masisira yung kinabukasan ng bansang Pilipinas. So yun po. Stress yung kipay ko. Kabugok ba? 'Di ba?